Una nga muna natin yung report ni Val Gonzales at kahapon pa dyan sa may Aurora. Puntahan natin Lakay si Val Gonzales na nandyan ngayon mula sa may Dilasag sa Aurora Lakay kung saan naglandfall kahapon ng umaga ang bagyong Nika. RH5 Val Gonzales. Val, kumusta na ang sitwasyon dyan? Val. Yes, Sister El, Mayor. Kami nandito ngayon sa may pinakaharapan mismo ng pamahalaang bayan ng Dilasag. Ganda na weather dyan para walang bagyo umaaraw. Maaraw na, Val. Napakaganda na ng panahon dito, maaraw na. At kang maririnig mo sa bawat paligid dito yung ingay ng chainsaw, Mayor at Sister El. Dahil, clearing. Dito, correct. Dito lamang sa harapan mismo nitong munisipyo, ilang puno yung natumba rito at katatanggal lamang din itong isang puno rito. Maging yung isang struktura, ito bubungan ng isang tindahan na ilipad dito sa may pinakaharapan mismo nitong munisipyo ng Dilasag dito sa Aurora, na nagtamo rin ng mga minor na mga pagkasira ng yero. Maging itong kanilang nandito sa aking kanan, itong kanilang health center, Mayor, nasira din yung pinakaharapan nito na salamin. Nabasag yung salamin nito. Iyon yung pinsala dito sa lugar na ito. At dahil dyan, Mayor, pinaplano na ngayon ng lokal na pamahalaan ng munisipyo ng Dilasag. Kuryente, puno. Correct. Bagsak. Yan yung makikita sa mga daan, Mayor. Yan ang mga makikita sa daan ngayon. Dito sa pagpasok pa lamang dito sa bayan ng Dilasag kung ikaw ay galing ng kasiguran na Aurora. Kaya naman pinaplano na ngayon, Mayor, ng pamahalang munisipyo, lokal na pamahalaan ng Dilasag, yung pagsasailalim sa state of calamity dito sa buong bayan. Ito'y kasunod nga nung pagtama nitong bagyong Sinika. Ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office na kausap natin kanina, ngayong umaga, Mayor, ay susuminti nila kay Mayor Joe P. Gorospe, ang alkalde ng bayan ng Dilasag, at maging sa konseho, isusumiti nila yung latest na situational report na kanilang nakuha mula sa ground. At sa initial na pagtaya, Mayor, ng lokal na pamahalaan ay nasa 80 to 90% yung nasira sa sektor ng agrikultura dito sa bayan ng Dilasag. Partikular na nasira, Mayor at Sister El, yung mga mais na dapat sana ay aanihin na ngayong buwan. Ito yung malaking pinsala. Yung mga mais. Doon sa mga palay, nalibot namin kanina yung mga palayan dito ay medyo okay naman dahil nakapag-ani na Tumubo na nga yung mga pinaggapasan, Mayor. Kaya hindi ganun kalaki yung pinsala kung ang pag-uusapan ay palay dito sa bayan ng Dilasag lamang. Ang sabi ng lokal na pamahalaan ay yung mga mais na malapit ng anihin. At batay doon sa uling mga report na natatanggap ng MDRRMO ay 3, Mayor, yung mga lugar na hindi passable, hindi madaanan sa mga oras pa rin ito. Mula pa kahapon pero nagsusubside na, pero still yung mga maliliit na mga sasakyan, Mayor, ay hindi kayang daanan. Ang pinakamahalaga sa lahat, Mayor, Sister El, na hindi madaanan yung napuntahan namin kanina, yung pagitan ng yung pinaka-boundary, halos boundary ng bayan ng Dilasag at ang dinapige sa bayan ng Isabela. Ito yung Ditubo Bridge o River kung tawagin nila. Ditubo River ay ito yung nag-uugnay sa bayan na yan. Napakahalaga nitong lugar nito, itong daanan na ito, Mayor, dahil dito dumadaan yung mga produkto, hindi lamang yung mga galing dito sa Central Luzon papunta ng dinapigi sa Isabela, kundi maging yung mga produkto na manggagaling naman dyan sa National Capital Region, particular na dyan sa Metro Manila, ay doon dumadaan. Kanina nabutan pa nga natin yung ilang mga nagninegosyo, hindi sila makadaan. May dalang mga isda na binili rito sa bayan ng Dilasag, patungo sana ng dinapige sa lalawigan ng Isabela, pero hindi maidaan dahil sa napakalakas pa rin ng current ng tubig na nagmumula doon sa mga kabundukan na bumagsak na mga tubig ulan patungo na dito sa may Pacific Ocean. At hindi pa rin passable yung main road kung ikaw ay dadaan doon sa Kasiguran Dilasag Road, dahil sa not passable sa malilit na sasakyan yung national road na ito, Mayor. Ikaw ay dadaan pa doon sa may pinakagilid mismo ng Pacific Ocean, doon sa may Dilasag Bay.
doon ka dadaan, medyo mas malayo ng higit sa 30 minuto yung daan na yon kung yun ang iyong babaybayin. At naguwian na, Mayor, yung lahat ng mga nasa mga evacuation center na dinala, 75 pamilya kanina yung dinala dito sa isang evacuation center na nandito lamang sa malapit dito sa compound ng munisipyo, particular na sa gilid ng NDRRMO. At dalawa yung nasugatan na naitala ng NDRRMO. Isa rito yung 16 anyos na naputulan ng thumb, yung naputulan ng kanyang hinlalaki, Mayor. Dahil sa lakas ng hangin, nakakapit daw ito sa hampa ng isang pintuan, humagupit yung hangin, ayun, naputol yung Daliri. ng isang 16 anyos. Yun yung isa sa mga nailista nila, Mayor. At ayon dito kay Dilasag, MDRRMO Chief Jade Harley Trusila, ngayong umaga pa lamang sila magsasagawa ng assessment at isusumiti nila dito sa konseho maging sa opisina ni Mayor Joko Rospe yung assessment o bilang ng mga bahay na nasira, yung mga totally damaged at ilan pang mga nasira pang mga struktura dito sa buong bayan ng Dilasag. So mula rito sa pinakaharapan mismo ng munisipyo ng Dilasag dito sa Aurora. Kasama ko pa rin si Dennis Villanueva Jr. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Okay nga Rod, maraming salamat Val mula sa Dilasag, Aurora.